Nagliliyap sa kahihiyan ang aroganteng magnet ng gabing iyon, napilitang isama ang kanyang asawang lasinggero sa isang marangyang corporate event. Inaasahan na niya ang isang malaking eskandalo, ngunit nang hawakan nito ang mikropono, isang salita lamang mula sa kanya sa entablado, ang nagpatahimik sa lahat. Isang matinis na tunog na nabasa na salamin ang umaling-awngaw sa loob ng kanilang master's bedroom. May kasamang pandidiri at inis na iwinaksi ni Don Victor Sarmiento ang baso ng brandy mula sa side table at ito'y nakapira-piraso sa ibabaw ng makintab at madilim na sahig na nara. Hindi man lang nagulat si Angela. Matagal na siyang sanay at manhit sa mabiglaang paksiklap ng galit nito, ngunit ang kanyang katawan ay kusa pa ring nangayaya sa isang pamilya na posisyon. Nakapo siya sa sahig sa paanan na malaking king-size bed. Mahigpit na yaka ang kanyang matuhod. Ang kanyang mabalikat ay bahagyang nanginginig sa isang ritmikong paraan. Ito ay isang perpektong panginginig, isang panginginig na pinaaralan ay sinanay ng isang taong ang nervous system ay naubos na nga matagal na paglalasing. Ilang buwan niyang sinanay ang panginginig na iyon, nakaupo sa harap ng salaming tuwing gabi hanggang sa makamit niya ang isang nakakatakot na pagiging makatotohanan. Suot ni Angela ang isang kupas at maluwag na duster na hindi matukoy ang kulay na natatago sa hubog ng kanyang katawan. Ang kanyang buhok na kulay kastanyas ay nakatali sa isang magulong puso sa kanyang batok. Sa ilalim ng kanyang nga mata ay may malalalim na maitim na bilog. Resulta nga masosing paglalagay nga makeup gamit ang isang malambot na cosmetic pencil kaninang umaga. Nakatayo si Don Victor sa kanyang harapan, tila isang toro. Suot niya ang isang perpektong pakakatahi na navy blue suit na gawang Italiano. Ang puting-puti niyang dami ay tila lumalangit sa pakaplansa. Ang amoy ng kanyang mamahalin ay matapang na pabango ay humalo sa mabigat at kulog na hangin ng silit. Sinadya ni Angela na huwag buksan ang mabintana upang mapanatili ang isang kapaligiran ng pakasira at kawalan ng paasa. Tumayo ka, walang kwenta, sabi ni Victor sa isang kalmadong ngunit mabigat na boses. Hindi siya kailanman sumisigaw. Sapat na ang pakbabol ng kanyang tono upang ang bawat salita ay tumagos na parang punyal. Sa bahagyang nakabukas na pinto ng silid tulugan, nakatayo ang matabang figura ni Manang Belen. Ang kasambahay ay nakahalukip-kip, nakatingin sa among babae na nakaupo sa sahig. Ang maninipis na labi ni Manang Belen ay mahigpit na nakatikom, ngunit sa sulok ng kanyang bibi ay may nakatagong isang ngiting kasiyahan. Gusto niyang panoorin ang pakbaksak na ito. Biglang tumalikot si Victor, humakbang patungo sa isang silya at marahas na kinuha ang isang piraso ng tela. Inihagis niya ito sa mukha ni Angela. Ito ay isang bestida simple, walang hugis, at kulaabo na parang daga. Isang damit na dinisenyo para maging imbisible. Bukas ng gabi, may pagtitipon sa Peninsula Manila, bawat salita ay mariing binikas ng kanyang asawa. Tatanggapin ko ang parangal bilang Real Estate Magnate of the Year. Nandun ang media, mga mahahalagang tao, pati na ang gobernador. Kailangan ko ang imahe ng isang mabuting padre de pamilya. Sasama ka sa akin. Pinanginik palalo ni Angela ang kanyang mga labi. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa ibaba isang malabo at sirang tingin ng isang babaeng wasak. Victor, ang kanyang boses ay pumiyo sa isang kaawa-awang paos. Sinadya niyang hindi uminom ng tubig mula pa kaninang umaga para matuyo ang kanyang lalamunan. Huwag na, hindi ako sasama. Masama ang pakiramdam ko. Iwan mo na lang ako dito. Sinubukan niyang umatras, isinasandal ang kanyang laikot sa kahoy na headboard ng kama. Lumapit si Victor. Ang katat ng kanyang sapatos ng gawang Italiano ay umirit malapit sa kanyang ngapaang walang sapin. Yumuko siya ng napakalapit, kaya't naramdaman ni Angela ang lamig na nakmumula sa kanyang bagong ahit na muka. Makinig kang mabuti, pabulong niyang sabi, at sa kanyang mamata ay kumista ang isang malamig na galit. Kung hindi dahil sa 50% ng share sa corporation na walang kwentang ipinangalan sa iyo na tatay mo bago siya mamatay, matagal ka na nabubulok sa kung saang kanal. Pinalayas na sana kita noong unang araw na naglasing ka. Tumayo siya ng tuwid, pinapapaga ng manggas ng kanyang Amerikana na parabang ang hininga lamang ng kanyang asawa ay sapat na para dumihan ang kanyang perpektong imahe. Nakatira ka lang sa bahay na to dahil ang proseso pa ideklara kang legally incapacitated ay matatagal ay makakakuha ng atensyon ng media bago ang mga malalaking bidding. Pero naubos na ang pasensya ko. Bukas,
Isuswa mo ang bestidang yan. Aayusin mo ang sarili mo para hindi ka amoy alak. At gagampanan mo ang papel ng isang tapat na asawa. Mananahimik ka, tatango, at ngingiti. Lumingon siya sa pinto. Si Manang Belen ang makbabantay sa iyo. Kasambahay siya, pero simula ngayon, siya ang warden mo. Isang maling galaw at tatawa ako nang ga-orderly mula sa isang private clinic diretso sa hotel. Matagal nang handang mga papeles mo para sa isang closed-door facility. Naintindihan mo. Napasubo si Angela at mabilis na tumangko. Ay tinatako ang kanyang mukha sa kanyang makadamat. Kumabas siya ng isang mahinang tunok na pakakpi. Mabuti. Mabilis na sinulyapan ni Victor ang kanya mamahaling gintong relo. Manang Belen, linisin mo to at huwag mong alisin ang iyong nga mata sa kanya. Tumalikot siya at lumabas ng silit tulugan na may mabibigat at tiwalang mga hakbang. Maya-maya, narinig mula sa ibaba ang paksara ng pinto sa harap at pagkatapos ay ang ugong ng makina ng paalis na sasakyan. Isang makapal na katahimikan ang bumalo sa silid. Patuloy na nakaupo si Angela sa sahig, hindi nakbabago ng posisyon. Bumuntong hininga si Manang Belen, pumasok sa silid at dahan-dahang lumapit sa bedside table. Mula sa busangang kanya malinis na apron, kumuha siya ng isang bote ng murang brandy na may baluktot na etiketa at malakas na inilagay ito sa makintap na kahoy. Sa tabi nito ay inilagay niya ang isang baso. Inom na, kawawa ka naman, sabi ng kasambahay na may halong pangungutya, nakatingin kay Angela mula sa itaas. Utos ng amo na bigyan ka para hindi ka mangini hanggang bukas. Hindi gumalaw si Angela, nakatingin siya sa sahig. Sa isang kumikinang na piraso ng basa na kristal malapit sa kanyang paa, sinipa ni Manang Belen ang bubok gamit ang dulo ng kanyang sinelas. Hay nako, anak pa naman ng isang kagalang-galang na tao, si Don Facilio, tapos naging katatawanan lang, binabayaran ako ng amo para maglinis ng kalat mo at matapon ng mawalang laman mong bote, nakakasuka. Matandang babae na, pero ang isip parang sabate. Kumuha ang kasambahay niya walis at tuspan mula sa Facilio. Malipit niyang binalis ang mabubok sinasatyang gasgas ng mamahaling sahik na narra. Nang matapos, lumabas siya na hindi man lang sumulyap sa ginang ng bahay. Huwag kang lalabas ng kwarto hanggang gabi, utos ni Manang Belen sa isang boses na hindi kanya, dadalhan kita ng tanghalian mamaya. Siguraduhin mong hindi ka maklalasing ng todo kung hindi ako pang utusan na mapaligo sa iyo. Sumara ang pinto NSA, lit tulugan. 2 beses na tumuno ang kandado. Dahan-dahang nawalang mga yapak ni Manang Belen sa kahabaan ng pasilyo. Nakiramdam si Angela. Isang nakabibinging paisa ang namayani sa malaking 3 palapet na mansyon sa Forbes Park. Tanging ang mahinang ugong ng sistema ng ventilasyon ang maririnig. Nahintay siya ang eksaktong 3 minuto. Binibilang ang mga segundo sa kanyang isipan. Ang disiplinang ito ay nabuo sa loob maraming taon ng pamumuhay sa isang minahan. Walang padalos-dalos na kilos, walang pag-relax, hanggat walang ganap na katiyakan na hindi siya inoobserbahan. Sambay, sambalingi, sambaling R. Ang pangingini sa kanyang makamay ay biglang huminto, na parabang ang panloob na tensyon ay biglang nawala. Ipinatong ni Angela ang kanyang mga palat sa sahi at dahan-dahan, nang walang anumang hirap o paalinlangan tumayo. Ang kanyang likod na kanina'y kuba sa ilalim nega bigat nega pekeng hangover ay tumawit. Ang kanyang migabalikat ay lumuwag sa isang iglap mula sa isang kaawa-awang babae. Siya ay naging isang matikas at malakas na babae. Matata na nakatayo sa sarili niyang lupa. Lumapit siya sa malaking salamin sa ibabaw ng kanyang vanity table. Mula ron ay tumingin sa kanya ang isang pagod ngunit matigas at nakaton na mukha. Sa kanyang mamata walang bakas ng kalabuan. Doon ay nagaalap ang isang malamig at mapanuring talino. Kumuha si Angela ng isang cotton pad, binasa ito micellar water at may tiwalang ipinahit sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang pekeng may itim na bilo ay naiwan sa bula. Sa ilalim nito ay isang malinis at makinis na balat. Sistematiko niyang tinanggal ang lahat ng kanyang makeup, ibinabalik sa kanyang mukha ang tunay nitong anyo. Pagkatapos ay lumingon siya sa bedside table, kinuha ang bote ng brandy na dala ni Manang Belen at inalis ang takip. Ang masangsang na amoy ng murang ala ay tumama sa kanyang ilong. Napangiwi siya, pumasok sa maluwa na banyo at binuksan ang gripo. Kalmado niyang itinaop ang bote. Ang murang ala ay umago sa lababo.
tinatangay nga malakas na agos na malamig na tubig. Pinano ni Angela ang agos na iyon nang walang anumang emosyon. Matagal na hindi tukso sa kanya ang alak. Ito ay isang props lamang sa kanya matagal ng peate. Nang maubos ang laman ng bote, maingat niya itong hinugasan ng ilang beses upang maalis ang matapang na amoy. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa ilalim ng gripo at pinuno ng ordinaryong tubig hanggang sa labi. Mahigpit niyang isinara ang takip. Si Manang Belen ay mahigpit na naingat ng talaan ng nainom. Kailangan niyang panatilihin ang ritual na ito ng walang kapintasan. Bumalik sa silid tulugan. Lumapit si Angela sa malaking kama. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa mabigat na orthopedic mattress at sa lakas na napapakita ng kanyang mahusay na pisikal na kondisyon. Itinaas ang gilid nito sa isang malalim at nakatagong kompartimento sa ilalim ng kama na kahanay ang mabuti. Nga 20 walang laman e 10 puno. Lahat sila ay puno ng ordinaryong tubig. Regular na itinatapon ni Angela ang alak, pinapalitan ito ng tubig ay inilalagay ang mga walang laman na buti sa basurahan upang lumiha ng perpektong ilusyon ng kanyang patuloy na pagkasira para kay Victor at Manang Belen. Walang sinuman sa bahay na iyon ang nakakalam na si Angela Sarmiento ay hindi na umiinom sa loob ng 5 taon kahit isang patak. Maingat niyang inilagay ang bagong bote ng tubig kasama ng iba pa. Ibinaba ang kuson at lumapit sa bintana, bahagyang hinawi ang gilid ng mabigat na kurtina. Sa likod ng mataas na pada ng Forbes Park, maririnig ang mahinang pagaspas ng mapuno. Doon, sa labas na mapada na iyon, nagagana ang tunay na buhay. Isang buhay na lihim niyang pinamamahalaan. Inakala ni Victor na ikinulong niya siya sa isang gintong hawla. Inakala niyang sinira niya ang kanyang espiritu na iwan lamang ng isang walang laman na katawan na kumakapit sa 50% ng kanilang imperyo sa real estate. Tinakot niya siya ng isang closed-door clinic, naghahanda na ibigay ang huling dago. Ngunit hindi niya alam ang pinakamahalagang bagay. Ang hawla na iyon ang naging kanyang ligtas na kanlungan. Mula sa silid na ito na amoy ala, bumuhos siya ng isang sistema na bukas ng gabi ay siyang maglilibing sa kanya. Tiningnan ni Angela ang kulay abong bestida na nakakala sa silya. Bukas sa The Peninsula Manila, isusot niya ito. Lalakat siya sa gitna nga mapanibak na tingin, makikinig sa mga bulungan sa kanyang likuran. Titiisin niya ang kahihiyan na ito dahil ang gabi bukas ang magiging katapusan. Inaplos niya ang malamig na salamin ng bintana. Bukas, Victor, sabi niya ng malakas. Ang kanyang tunay na boses ay malalim, kalmado, at nakakatakot sa katahimikan. Bukas, titingnan natin kung sino sa atin ang tunay na nawalan ng lahat. Lumapit si Angela sa isang malaking aparador na gawa sa nara na halos sumakop sa buong pada. Binuksan niya ang pinaadulong, pinakamakitik na pinto kung saan karaniwang nakatago ang mga ekstrang kumot. Itinabi niya ang mabibigat na tumpok ng linan at kinapa ang isang maliit na uka sa kahoy na panel. Mariin niya itong pinindot. Isang mahinang tuno ang narinig. Ang peking likod na dingding ay dahan-dahang gumalaw, nabubunya ng isang nakatagong espasyo. Doon ay nakasabit ang isang makapal na garment bag at isang maliit na travel bag. Kumilos si Angela na mabilis at tiyak. Hinubat niya ang kanyang walang hugis na duster. Inihagis ito sa kama, kinuha mula sa garment bag ang isang dark blue pantsuit na perpekto ang pagkakatahi, isang sariwang silk blouse, at mabilis na nakbihis. Pagkatapos ay kinuha niya mula sa bag ang leather pumps, isang maliit na bag na may mga dokumento, at isang ekstrang telepono. Lumapit sa bintana, maingat niyang hinawi ang kurtina. Ang silid tulugan ay nasa ground floor, nakaharap sa isang pada ng makakapal na halaman malapit sa bakod. Walang CCTV camera dito. Itinuring ni Victor na ligtas ang bahaging itong bakuran. Dahan-dahan niyang pinihi ang hawakan, itinula ang mabigat na bintana at binuksan ito. Madali siyang umakyat sa malapat na pasimano, tumalon sa damuhan na basa pang hamok at agad na yumuko na tatago sa likod ng mga makakapal na sanga. Ang bintana sa likod niya ay dahan-dahang sumara. Isang espesyal na mekanismo na lihim niyang ipinakabit 2 taon na ang nakalilipas ay gumana ng perpekto. Dumaan sa mga palumpong narating niya ang isang hindi kepensin-pensing gate sa bakod na ang susi ay laging nasa loob ng bulsa ng kanyang bag. Pakaraan ng 10 minuto, nakaupo na siya sa likod ng isang taksi na naghihintay sa gilid ng highway. Walang tanong ang driver. Ang tanawin sa labas ng bintana ay nakbago. Ang matataas at makakapal na pada ng Forbes Park,
ay napalitan ng mga salaming harapan ng mga gusali sa Bonifacio Global City. Pinano ni Angela ang umuusbong na lungsod at sa bawat kilometro, ang kanyang postura ay lalong tumutuwid at ang kanyang tingin ay nagiging mas makapangyarihan at nakatuon. Huminto ang taxi sa isang hindi kapansin-pansing gusali sa isang tahimik na eskinita. Sa salaming pinto ay may nakasabit na isang simpleng plaka nga pakpak ng Paasa Foundation. Itinula ni Angela ang pinto. Sinalubong siya na balang tuno na opisina. Nagriring ang telepono, kumakalampa ang keyboard. Magandang umaga, Ma'am Angela. Bating receptionist na may magalang na aniti. Magandang umaga, Lena. Tawagan mo ang klinik sa Singapore. Naantala ang sagot nila tungkol sa kasong ng Smirnoff. Kailangan ko ang resulta bago matanghalian. Siya po. Kakaven ko akat. Naglakad siya sa pasilyo at binuksan ang pintong kanyang opisina. Ito ay malit, simple ang gayos. Isang malaking mesa, komportableng silya, nga cabinet ng folder, at isang bot na puno ng litrato ng mga bata. Sumunod sa kanya si Teresa Reyes. Suot niya ang isang simpleng kulay abong cardigan. Ang kanyang maikling buho ay mayos na nakayos. Hawak niya ang isang tasa nga mainit na kape at isang makapal na leather folder. Kamusta, Angela? Inilapag ni Teresa ang kape sa mesa at tiningnan ang kanyang kaibigan. Kamusta ang gabi? Gaya na di. Isang eskandalo, basa na gamit, utos na gampanan ang papel ng masayang asawa. Tinakot niya, akong close to clinic. Minamadali na ni Elvira ang mabagay. Sumimango si Teresa. Sa kanya nga mata ay kumusda ang profesional na katigasan ng isang doktor. Kung gayon, tama ang timing natin. Pinatatawagan ka ni Justice Paredes pa dating mo, ligtas ang linya. Tumango si Angela. Umupo siya sa mesa, pinuksan ang special internal communication device at neck dial. Sa ikatlong ring, isang malalim at kalmadong boses ng lalaki ang sumagot. Nakinak ako, Ma'am Angela. Magandang umaga, Justice Paredes. Nandito na po ako. Magandang umaga, mahal kong Angela. Ang boses ng opisyal ay naging mas mainit ngunit bumalik agad sa tonong negosyo. Nais kong ipaalam na kumpleto na ang folder. Lahat ng dokumento tungkol sa paalis ng pondo sa pamamagitan ng mapeking kontrata ni Victor at higit sa lahat, ang ebidensya ng suhol na iyon 10 taon na ang nakalilipas ay kumpleto na. Ang tao ko sa piskalya ay naghihintay na lang ang hudyat. Huminga ng malalim si Angela. Ilang taon niyang pinulo ang papel na iyon gamit ang kanya access sa mga safe at account ng asawa sa mabihirang pagkakataon na iniwan nito ang susi, iwalang ang kanyang asawa ay tulo sa kalasingan. Salamat po, Justice Paredes. Bukas ng gabi sisimulan ko na ang lahat. Pinaisipan mo bang mabuti, Angela? Sa boses ng matanda ay may paalala ng isang ama. Bukas sa Peninsula Manila, tatanggapin mo ang pinakamataas na parangal para sa gawaing kawanggawa. Sa ngayon, para sa media at mga opisyal, si Teresa ang Muhang Foundation. Ikaw ay nakalista bilang isang anonymous founder. Sa oras na umakyat, kasaan tablado gamit ang iyong pangalan, wala ng atrasan. Susubukan kaniyang wasakin. Tiningnan ni Angela ang bot na may malarawan ng mga bata. Opo, Justice, bukas, aalisin ko na ang maskarang ito. 5 taon ako natago. Oras na para bawiin ang pangalan ko at kunin sa kanya ang lahat na itinayo niya sa dugo. Naintindihan kita. Ang aking security team ay makbabantay sa luet labas ng venue. Walang sinumang orderly na inupahan niya ang makakalapit sa iyo. Hanggang bukas, naputol ang tawag. Lumapit si Teresa at inilagay sa harap niya ang isang tablet. Alam kong mahirap para sa iyo ngayon, pero tingnan mo to. Ipinadala ito 15 minuto na ang nakalipas mula sa rehabilitation center. Tumingin si Angela sa screen. Doon, sa isang maliwanag na pasilyo ng ospital, nakatayo si Miguel, isang 6 na taong gulang na batang lalaki. Mula sa ampunan na ang komplikadong operasyon sa gulugot ay binayaran ng foundation 1 buwan na ang nakalipas, payat, maputla, na may malalaking brown na mata. Hira siyang nakasandal sa 2 maliliit na saklay. Narinig sa video ang boses ng doktor. Sige na Miguel, kaya mo yan. Kinagat ng bata sa screen ang kanyang labi. Dahan-dahan, sa nakikitang paksisikap, ibinuka niya ang kanyang daliri. Isang saklay ang bumaksak sa sahig, pagkatapos ay ang isa pa. Muntik nang matumba si Miguel,
ibinuka ang kanyang nga braso para makuha ang balanse. Ang kanyang mukha ay napreaglos mula sa paksisikap. Kumawa siyang isang alanganing hakbang pagkatapos ay isa pa. Isang hindi kapani-paniwalang dalisay na ngiti ang namutawi sa kanyang mukha. Tumingin siya diretso sa kamera at masayang sumigaw, "Salamat po, mabait na diwata. Nakakalakat na po, ako mag-isa." Tinabunan ni Angela ang kanyang mukha ng makamay. Simulang mangini ang kanyang mabalikat, ngunit sa pagkakataong ito, ang pangini ay toto. Isang pigil na tuno ang kumawala sa kanyang dibdib. Mainit na luha ang dumaloy sa kanyang madaliri. Ito ay luhang ginhawa at napakalaking kagalakan. Para sa mga sandaling tulad nito, tinis niya ang kahihiyan, tinampanan ang papeng ng isang baksa na babay, niluno ang nga insulto ng kanyang asawa. Marahang inilagay ni Teresa ang kanyang kamay sa balikat ni Angela. Hindi ito walang kabuluhan, Angela. 500 bata, 500 buhay. Ibinigay mo sa kanila ang bagay na kinuha sa iyo. Tumagos ang mga salita ng kanyang kaibigan. Ibinaba ni Angela ang kanyang makamay, pinunasan ang kanyang basang pisngi. Napadako ang kanyang tingin sa isang litrato sa gilid ng kanyang mesa. Ang tanging litrato na kinuha niya mula sa bahay na iyon 10 taon na ang nakalilipas. Sa larawan ay isang nakangiting batang lalaki na may 5 taong gulang si Daniel. Mahigpit niyang hawa ang isang murang asul na plastik na pose. Ang kanyang paboritong regalo na binili ni Angela sa isang kiosk malapit sa ospital. Naging malabo ang kanyang paningin. Ang matuno ng opisina ay tila lumayo. Ang padang kanyang opisina ay tila natunaw, nabigay daan sa makapal at madilim na nakaraan. Ibinabalik siya 10 taon na ang nakalilipas. Nagising siya sa isang tunog ng peklik, madilim sa silid. Bumangon si Angela na lalabo ang mata, ang pinto ng malaking safe sa sahig ay bukas. Sa sahig na nasisinagan lamang liwanag mula sa bintana, nakaupo si Victor na mamadali niyang inililipat sa isang leather na atas tsukis ang makakapal na tali ng pera. Hindi iyon kanyang pera, iyon ay mga donasyon. 5 milyong piso ang halagang kailangan para sa isang agarang operasyon sa Singapore. Ang kanilang 5 taong gulang na anak, si Daniel, ay may malubang sakit sa puso. Victor, paus na sabi ni Angela, anong ginagawa mo? Nagulat si Victor, isinara ang attache case. Matulog ka, Angela. Hindi mo to problema. Ano hindi ko problema? Lumapit siya. Nararamdaman ang malamig na takot. Victor, bukas na ang flight. Kailangan nating ay transfer ang prasa klinik. Sinubukan siyang lampasan ni Victor. Sumugo si Angela lumuhod at humarang sa daan. Ibigay mo yan. Desperado niyang siga. Victor, nak mo makaawa ako. Anong binabala mo? Buhay ni Daniel yan? Marahas siyang itinula ni Victor. Tumahimik ka. Kailangan ang perang ito sa ibang lugar. Ang komite ay magpapasya sa pinakamalaking kontrata sa konstruksyon. Kung ibibigay ko ang halagang ito ngayong gabi, mananalo tayo sa bidding. Gagawin tayong mga hari nito, Angela. Tiningnan niya ito mula sa ibaba at tila isang estranghero ang nasa harapan niya. Nanakawin mo ang pera para sa operasyon ngayon sa relinating anak para sa isang suhol, mamamatay siya. Victor, mahina na ang bata. Malami na sabi ni Victor. Depektibo siya, Angela. Hindi na rin siya magtatagal kahit sama doktor sa Singapore. Sayang lang sa pera. Mananalo ako sa bidding na to. Magiging bilyonaryo. Bibihin kita nga pinakamagaling na klinik. Kukuha tayo nga propeso at makakaroon ka maraming maluluso na anak. Ngayon, umalis ka sa daan ko. Tinapakan niya siya na parang isang walang laman na kahon ay lumabas. Ang sumunod na 2 araw ay naging isang bangungo para kay Angela. Nakaupo siya sa isang matigas na upuan sa pasilyo ng pediatric ICU. Lumabas ang doktor sa 3 araw. Umiling lang ito. Pumasok siya sa silid. Si Daniel ay nakahiga sa isang malaking puting kama na pakaliit sa gitna nga tubo. Ang kanyang kanang kamay ay nakalaylay. May nga niyang binuksan ang nga daliri nito. Sa kanyang palat ay nakalagay ang asol na plastik na kose. Tinawagan niya ang kanyang asawa. Maingay ang musika sa kabilang linya. Oh, Angela, ano yon? Lasing at masayang tanong ni Victor. Abala ako, nakdiriwang kami. Nanalo ako sa bidding. Nasa tuktok na tayo. Naintindihan mo ba? Sa sandaling iyon,
Ang heart monitor sa tabing kamera ni Daniel ay gumawa ng isang mahaba at monotonong tuno. Ang bedeng linya sa itim na screen ay naging isang tuwid at walang katepusang guhit. Hindi sumigaw si Angela. Naubos lang ang hangin sa kanyang nga baga. Dahan-dahan siyang umupo sa sahig, yaka ang asul na kosa. Ang telepono ay nahulog mula sa kanyang kamay. Mula sa speaker ay patuloy na naririnig ang tawa ng kanyang asawa. Angela, naririnig mo ba? Mayaman na tayo. Tatawa ako mamaya. Biglang huminga ng malalim si Angela, bumabalik sa realidad ng kanyang opisina. 10 taon na ang nakalipas, ngunit ang sakit ay hindi nabawasan. Ito ay naging isang matibay na pundasyon para sa kanyang bagong buhay. Pagkatapos na pakamatay kanyang anak, nalunod siya sa depression na alak. Ngunit 5 taon na ang nakalilipas, si Teresa na yun ay isang addiction specialist ang nagligtas sa kanya. Mula sa pakalango, nakita ni Angela ang kanyang layunin. Hindi siya basta-basta alis. Wawasakin niya ang imperyo na itinayo sa dugo ng kanyang anak. Naksimula ang kanyang laro. Nakpatuloy siyang mapanggap na lasinggera. Habang nandidiri si Victor sa kanya, sinimulan ni Angela sa tulong ni Justice Paredes na legal na kunin ang kanyang nga dividendo bilang co-owner. Ang pera ay napunta sa mga trust account at pagkatapos ay sa pagtatatag ng mapakpak ng paga sa foundation. Inakala ni Victor na ginagastos ni Angela ang milyon-milyon sa alaan mga luho. Hindi niya alam na sa kanyang pera, naglilitas si Angela ng mga bata, 500 na buhay kapalit ng isa. Bukas, matatapos na ang lahat, Teresa, matata na sabi ni Angela. Bukas, ilalabas natin siya sa liwanag. Binuksan niya ang isang drawer at kinuha ang folder na may talumpati para sa seremonya. Mabilis niya itong binasa at isinara. Kailangan ko nang bumalik. Ma-check si Manang Belen bago matanghalian. Kailangan kong nandun. Maingat ka, Angela. Baka subukan kanilang galitin ngayong gabi. Hayaan mo sila. Malapit nang matapos ang pag-arte ko. Kinuha ni Angela ang kanyang bag, muling tiningnan ang litrato ni Daniel at tahimik na nangako ng hustisya bago lumabas ng opisina. Wala pang 1 oras bago siya bumalik sa kanyang gintong hawla. Kinaumagahan ng araw na iyon, ang araw ng pahuhukom, nagising si Angela bago pa man sumikat ang araw. 4:30 ng umaga. Puno ng kaba ang kanyang dibdib. Ngayong gabi, makakaalaman na. Dahan-dahan siyang bumaba sa kama, lumapit sa silya kung saan nakalagay ang kulay abong bastida. Ngayon, kailangan niyang bumili ng oras. Kumuha siya ng 2 ekstrang kumot at binuang nga ito na parang katawan ng tao sa ilalim ng kanyang kubrakama. Sa ulunan, naglagay siya ng isang lumang sweater. Mula sa ilalim ng kutson, kumuha siya ng isang maliit na digital recorder. Mayroon itong recording ng kanyang sariling mabigat na paghinga at hilik mula sa mga panahong tunay siyang lasing. Inilagay niya ito sa ilalim ng unan sa pinakamahinang volume. Sa dilim, ang ilusyon ay perpekto. 6:45, oras na. Mabilis siyang nagsuot ng madilim na damit, lumabas ng silid at dumaan sa hagdanan ng makatulong. Lumabas siya sa boiler room at mabilis na naglakad patungo sa gate sa bakod. Sa parehong oras, lumapit si Manang Belen sa pinto ng silid ni Angela. Tinik niya ang mahinang hilik. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Victor. Don Victor, magandang umaga. Sinilip ko na po. Tulog na tulog ang misis niyo. Lasing na lasing. Rinig hanggang labas ang hilik. Nilok ko na po ang pinto. Mabuti. Hayaan mo siyang matulog. Gisingin mo siya nga 4:00 paliguan at isuot ang bestidang yon. Kung manlalaban, alam mo na ang gagawin. Susunduin siya ngang driver ko. Masusunod po, Don Victor. Ibinaba ni Manang Belen ang tawa at napunta sa kusina. Pagsapi ng tanghali, si Angela ay nasa isang mamahaling salon sa sentrong lungsod. Isang lugar na malayo sa mga paboritong puntahan ng asawa ng kasosyo ni Victor. Ma'am Angela, napakaganda pong buhok niyo. Bakit po kailangan sobrang hipit na pusot? Tanong ng stylist. Gawin mo ang sinabi ko, Kate. Mahinahon ngunit may autoridad na sagot ni Angela. Hindi ako dapat mapansin. Habang inaayusan siya, isang grupo ngang babae ang pumasok sa salon. Sa gitna nila ay si Elvira. Suot niya ang isang mamahaling damit na hindi na maitago ang kanyang lumalaking tiyan. Girls, miniature at light styling lang, anunsyo ni Elvira.
May event kami sa peninsula mamaya. Kailangan kong maging perfecto. Umupo siya, 2 upuan lang ang layo mula kay Angela. Hindi siya napansin ni Elvira. Para sa tulad niya, ang taong tulad ni Angela ay hindi na-exist. Narinig ni Angela ang bawa salita ni Elvira sa telepono. "Oh ma, lahat ayon sa plano," sabi ni Elvira. "Pinirmahan na ni Victor lahat kagabi. Ngayong gabi, malulutas na ang problemang yan. Hindi ako manganganak na kabit lang. Dadalhin ni Victor ang lasinggera niyang asawa sa event. Yan ang huling, labas niya." Napatigil sa paghinga si Angela. Bayad na ang timula sa Serenity Wellness Facility, patuloy ni Elvira. Maghihintay sila sa service entrance ng peninsula. Sabi ni Victor, painumin niya o gagawan namin ng gulo sa banquet. Maga-hysterical yan. Handa na ang diagnosis. Acute psychosis. Delirium tremens. Isasakay siya diretso mula sa party. Closed ward. Walang bisita. Otomatikong magiging guardian niya si Victor, makokontrol ang 50% shares niya at magpa-file na kami ng divorce. Sa 1 buwan, kasal na kami. Nanlami si Angela. Naunawaan niya na hindi ito basta-banta, ito ay isang baya na plano para wasakin siya. Lumabas siya ng salon, nangingini. Tinawagan niya si Teresa. "Teresa, narinig ko si Elvira. May plano sila. Ngayong gabi sa Serenity Wellness Facility." "Angela, makinig ka." Sigaw ni Teresa sa telepono. "Huwa kang pupunta. Isang patibong yan. Itatago kita. Ipapadala natin ang mga dokumento kay Justice Paredes ng Malayuan." Nakatayo si Angela sa isang parke. Sa tapat ng kalsada, may isang malaking toy store. Sa bintana, may nakadisplay na isang malaking asul na kotse, eksaktong katulad ng hawak ni Danny. Muling bumalik sa isip niya ang ICU. Ang tuwid na linya sa monitor ay ang lasing na tawa ni Victor. Nawala ang kanyang kabel, napalitan ng isang malamig na determination. "Kung tatakas ako ngayon, Teresa, hindi mabibigyan ng hustisya ang anak ko," matata niyang sabi. "Kailangan wasakin si Victor sa harap ng publiko, sa harap ng taong pinahalagahan niya higit pa sa buhay ng anak ko. Pupunta ako. Ihanda mo ang lahat sa opisina." Ibinaba niya ang tawa, tinanggal ang baterya ng telepono, at itinapon ito sa basurahan. Ang patibong ay nakahanda na. Ngunit hindi alam ni Victor at Elvira na ang nasa loob ng hawla ay hindi isang biktima, kundi isang taong handang lumaban. Isang malamig na hangin ang sumalubong kay Angela, pakbaba niyang sasakyan. Sa harap nila ay ang marangyang de Peninsula Manila. Hinawakan ni Victor ang kanyang braso ng mahigpit. "Umayos ka," pabulong niyang sabi habang nakangiti sa ngataw. Bago sila pumasok, napansin ni Angela ang isang puting van na nakaparada sa madilim na service road. Isang maliit na pulang krus ang bahagyang nakikita. 2 malalaking lalaki na nakasuot ng uniformeng orderly ang naninigarilyo sa tabi nito. Hinihintay na siya. Pumasok sila sa Grand Ballroom. Ang kanilang mesa ay nasa gitna, kasama ang pinakamayayamang tao sa siyudad. Katabi nila si Igo Boja, isang industrialist, at ang kanyang asawang si Aling Ellis na nakasuot ng mamahaling damit at alahas. Kitang-kita ang pandidiri ni Aling Ellis kay Angela. "Magandang gabi, Victor," bati ni Borja. "Bihira nating makasama ang iyong may bahay." Na kunwaring malungkot si Victor. "Oh, kailangan daw ng sosyalisasyon," sabi nga madokto. "Mabigat ang krus na to, pero kailangan kong dalhin." "Isa kang santo, Victor," sabi ni Aling Alice. Dumating si Elvira, kumikinang sa isang berdeng bestida. May dala siyang tray na may 2 baso ng red wine, isang komplimento mula sa mga organizer, sabi niya nakangiti. Sinadya niyang itabingi ang tray. Ang isang baso ay tumapon at ang lahat ng laman nito ay bumuhos sa dibdib ni Angela. Ang amoy ng ala ay kumalat. "Naku, Ma'am Angela," sabi ni Elvira na malakas, "hindi mo na kaya humawak ng baso. Lasing ka na naman." Tiningnan ni Angela si Elvira. Samgamata ng kabit ay may tagumpay. "Victor, paano mo to natitiis?" Dakdak ni Elvira. "Wala man lang nagawang tamo yan hindi makapabigay nga matinong anak." Yumuko si Angela. Kinukuha ang isang napkin para punasan ang mansa. Nangangalit ang kanyang kalooban, ngunit kailangan niyang magtimpi. Isang maling galaw at matatalo siya. Tinawagan siya ni Victor na mahigpit sa ilalim ng mesa. "Nakakahiya ka," pabulo niya sabi. "Tapos na, sumama ka sa akin ngayon. Inintay ka na ang team sa service entrance."
Sinubukan siyang hilahin ni Victor patayo. Ngunit sa sandaling iyon, biglang dumilim ang buong ballroom. Isang spotlight ang tumutok sa entablado, malakas na tumuno ang magtrumpeta. Nagsimula na ang seremonya. Binitawan siya ni Victor. Nakaligtas siya pansamantala. Isang matikas na host ang lumapit sa mikropono. Magandang gabi, Maginang Egino. Ngayong gabi, pararangalan natin ang isang taong nakbago ng ating mundo nang hindi napapakilala. Sa malaking screen sa likod niya lumitaw ang nga larawan ng mga batang tinulungan ng mga papa ng PASA Foundation. 5 taon, sabi ng host, 500 buhay ang nailigtas. At ngayong gabi, sa kauna-unahang pagkakataon, makikilala natin ang anonymous founder sa likod ng lahat na ito. Isang palabas lang yan, bulong ni Victor kay Geboje. Siguradong isang politiko na gustong mapabango ng pangalan. Binuksan ng host ang isang gintong sobre. Maginang Egino, ang tatangga ang pinakamataas na parangas sa larangan ng pagkakawanggawa, ang tagapatata ng magapakpak ng PASA Foundation, Ginang Angela Sarmiento. Ang salita ay umani sa buong ballroom, naniga si Victor. Sarmiento, kapangalan lang siguro, bulong niya. Ngunit walang ibang tumayo. Sa halip, isang malakas na spotlight ang lumipat mula sa entablado at tumutok diretso kay Angela. Ang buong atensyon ng ballroom ay nasa kanya sa kanyang kulay abong bestida sa malaking mansa ng ala sa kanyang dibdib na ngayon ay tila mansa ng dugo sa ilalim ng matinding ilaw. Isang kolektibong pahinga ng pakabigla ang narinig sa buong paligid. Anong kalokohan to? Sigaw ni Victor. Hinawakan niya ang braso ni Angela. Saan ka pupunta? Umupo ka. Nakamali lang sila. Dahan-dahang lumingon si Angela sa kanya. Ang maskara ng isang wasak na biktima ay nawala. Ang kanyang tingin ay matalim at malamig. Bitawan mo ako, sabi niya sa isang mahinang boses na punong kapangyarihan. Natigilan si Victor at binitawan siya na parang napaso. Tumayo si Angela. Ang buong ballroom ay nagsimulang pumala pa. Una ay alanganin, pagkatapos ay lumakas ng lumakas. Natayuan ang mga tao. Naglakat siya patungo sa entablado, taas no. Habang ang mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa ay pumapalakpak para sa kanya. Si Elvira, na nakatayo malapit sa entablado, ay nabitawan ang kanyang baso sa sobrang gulat. Sa paanan ng entablado, sinalubong siya ni Justice Paredes. Hinawakan niya ang kamay ni Angela at hinalikan ito. Nagawa mo, Angela. Ipinamamalaki ka nga iyong ama at ipinamamalaki ka nga iyong anak. Umagyat si Angela sa entablado. Ibinigay sa kanya ng host ang isang mabigat na tropeyo, lumapit siya sa mikropono, isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Amoy ala ako, ang kanyang boses ay malinaw at matatak, kalahating oras na ang nakalipas. Sinadya itong ibuhos sa akin para patunayan sa inyong lahat na ako ay isang lasinggera. At may karapatan silang isipin yan. Dahil toto, naglasing ako. Nasa pinakamadilim akong lugar, ngunit ang hindi alam ng asawa ko, sa loob ng 5 taon, ang laman ng lahat ng bote ng alak ko ay ordinaryong tubig mula sa gripo. Isang tunok na pakabak lang mulang narinah. Namutla si Victor. 5 taon akong umarte. Patuloy ni Angela para manatiling buhay sa tabi ng isang halimaw. Habang nandidiri siya sa akin, legal kong kinukuha ang aking nga dibidendo. Ang parang iyon ang natayo na nga papa ng PASA Foundation. Huminga siya ng malalim. Sinasabi nilang 500 na bata ang nailigtas ng foundation. Ginawa ko ito dahil 10 taon na ang nakalilipas. Hindi ko nailigtas ang isang bata, ang anak kong si Daniel. Sa screen sa likod niya, lumitaw ang litrato ni Daniel na may hawak na aso na kotse. May malubhas siyang sakit sa puso. Nakalikom kami ng pera para sa kanyang operasyon mula sa tulong ng mga mabubuting tao. Ngunit isang gabi bago ang flight namin, itinuro niya si Victor, kinuha ng taong iyan ang pera. Ninakaw niya ang perang para sa buhay nga eming anak para gamitin bilang suho upang manalo sa kanyang unang malaking kontrata sa real estate. Namatay si Daniel sa ICU habang ang kanyang amo ay nadiriwang sa isang mamahaling restoran. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Victor. Pumatay ka ng bata, Victor. Ang buong imperyo mo ay nakatayo sa mga buto na 5 taong gulang na anak. Isang ingay-inggalit ang pumuno sa ballroom. Tumayo ang gobernador at lumayo kay Victor. Nawala sa sarili si Victor. Bali siya, sigaw niya.
Isang atake to, kunin niyo siya. Nasaan ang nga orderly? Dalawang malalaking lalaki ang pumasok sa ballroom, tumatakbo patungo sa entablado. Ngunit hinarangan sila nga, apat na lalaking nakasweet ang security ni Justice Paredes. Umakyat si Justice Paredes sa entablado at kinuha ang mikropono. Security, arstuhin ang nga taong yan, utos niya at Ginong Sarmiento, tapos na ang palabas. Ang folder na may ebidensya na iyong panunuhol 10 taon na ang nakalipas ay nasa mesa ng Piskal General. Ang ginawa mo ngayon ay isang patatangkang illegal na ikulong ang isang maluso na tao. Ang doktor mula sa Serenity Wellness Facility ay nagbibigay na ng kanyang testimonya. Ang flash ng kamera ay sumabog. Ang tagumpay na pinangarap ni Victor ay naging kanyang pampublikong pabaksa. Ang kanyang magkasosyo ay tumayo at umalis. Iniiwan siyang maisa sa kanyang kahihiyan. Si Elvira ay tumakbo palabas. Iniiwan ang kanyang baksa na sugar daddy. Naiwan si Victor na maisa. Nakayuko sa kanyang upuan. Wasak. Nakatayo si Angela sa entablado. Walang galak sa kanyang puso, kundi isang pakiramdam ng kalinawan at kapayapaan. Ang hustisya ay naibigay na. Isang buwan ang lumipas. Ang share ng kumpanya ni Victor ay bumaksak. Ang kanyang account ay na-freeze. Siya ay nasa ilalim ng house arrest. Sa opisina ng investigador, inarap siya ni Elvira. Pumunta lang ako para sabihin sa iyo na wala akong kinalaman sa mga illegal mong gawain. Iyon ay iyong sariling desisyon. Plinano nating to na makasama ang anak natin. Tumawa si Elvira. Anak, akala mo ba talaga ipapanganak ko ang anak mo? Ang batang ito ay anak ng fitness instructor ko. 3 buwan na akong buntis at 3 buwan na ang nakalipas na sa Dubai ko. Ngayon, isa ka ng bangkarot na kriminal. Tapos na tayo, umalis si Elvira, iniwan siyang tulala. Pasapit ng Disyembre, nakapos si Victor sa sahig ng kanyang malami at madilim na mansyon. Inuto na ang kuryente at heating. Sa tabi niya ay isang boteng murang brandy toto na ngayon. Sa laptop pinapanot niya ang balita. Nandun si Angela, pinapasinayaan ang isang bagong pediatric heart center na itinayo ng kanyang foundation. Mukha siyang masaya at malaya. Ito ang aking personal na utang, sabi ni Angela sa TV at ngayon ito ay nabayaran na. Sa sahi sa harap ni Victor, may isang aso na plastik na kose. Iyon lang ang iniwan ni Angela. Kinuha niya ito, naalala niya ang lahat. Sa wakas, na umiyak siya. Isang tunay ay masakit na iyak nga isang taong nawalan ng lahat. Tinawagan niya si Angela. The subscriber cannot be reached. Naiwan siyang maisa sa dilim, yaka ang isang laruang plastik habang nagsisimulang bumuhos ang malakas na ulan sa labas. 6 na buwan ang lumipas, Mayo na. Sa isang ampunan, nakatayo si Angela sa tabing kanyang sasakyan. Mula sa pinto, lumabas si Miguel, ang batang tinulungan ng kanyang foundation. Nakakalakat na siya ng walang saklay. Tumakbo siya patungo kay Angela. Mama, sigaw niya. Yumuko si Angela at niyakap siya ng mahigpit. Ang sakit na dinala niya sa loob ng 10 taon ay nasimulang mahilom. Ang puwang sa kanyang puso ay nasimulang mapunan. Tara na, anak, sabi ni Angela. Ang kanyang boses ay nangingini sa emosyon. Uwi na tayo. Sumakay sila sa kotse. Habang umaanda ang sasakyan papalayo sa ampunan, hawak ni Angela ang maliit na kamay ni Miguel. Sa kanilang harapan ay isang bagong buhay, isang buhay na toto, tapat at malaya.